Praise the Lord. Tayo po natin tumayo sa oras na ito. Patuloy nating ideklara na ang Panginoong Yesus ay ating Panginoon. Siya lamang po ang ating dakilain at papurihan sa ating mga buhay. We give you all our praise, O God. There is no other name before you, Father God. You are the great and almighty God. Hayaan mo, Panginoong Diyos, hindi lamang ito sa aming mga labi, but within our hearts, the faith that comes from your word, we declare, no other name but your name, O God. Thank you, Jesus. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises to His name. Come on, church. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor, and worthy of power, and of praise. His name is exalted, Lord. His name is exalted. Far above the earth. His name is high above the heavens, God. His name is exalted. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises to His name. Yes, God. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name, no other name. Yes, Lord. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. And He's worthy of glory and worthy of honor and worthy. Come on, church. Let us declare. Yes, Lord. No other name. No other name but the name of Jesus. And He's worthy of
glory and worthy of honor and worthy of power and praise your name, and is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and praise. Oh, let's worship the name of the Lord. Hallelujah. We give you praise, O Lord. The name, Jesus. The name. The name. Hallelujah. O Ama naming Diyos, we continue to declare your glory upon every one of us. Walang ibinigay na pangalan sa amin sa sukat namin ikaliligtas, kundi ang pangalan mo aming Panginoon Jesus. The name above every name. The name who possesses all the powers and all authorities, O God. Kaya naman patuloy kami nananalig sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Malaya kang gumabay at tumulong sa amin, O Diyos. Help us to understand the Word, Father God. Sapagkat tunay na wala kaming gagawin ng anuman, Panginoong Diyos, sa aming sariling magawa, kundi kami patuloy na mananalig sa iyo, Panginoong Diyos. Pananalig mula sa iyong mga salita. Pananalig mula sa katotohanan na iniayod mo sa amin. And that the Spirit of God, Lord, move and continue to conquer our weakness, O God, even all our old self, Panginoong Diyos. Kaya mo, Panginoon, tulad ng iyong sinabi, mamuhay kami ayon sa iyo, Panginoong Jesus. Ingatan mo kaming lagi, Panginoon. At hayang mo ikaw lamang ang madakila. Ikaw lamang, O Diyos, ang lubos at tunay na mapapurihan sa aming mga buhay. Inaangkin namin ang iyong kabutihan. Inaangkin namin ang iyong katapatan. Ikaw ang malayang gagalaw at maghahari sa aming buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw na malakas na amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa atin. Amen? Alam niyo po, yung katapatan ng Panginoon, hindi natin kayang sukatin. Amen? Yung kabutihan ng Panginoon, hindi natin kayang, amen po ba, lahat ng bagay ginagawa niya. Amen? Sa lahat ng pagkakataon, nariyan ang katapatan ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, napakabuti ng aming Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kailangan natin humiwalay doon sa ating mga upuan sa gabi ito, and let us really continue to praise the Lord. Ibigay natin yung pinakamalakas sa malakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Sabi po ng awitin natin, malaya na ako sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Kaya hayag natin na malaya na po tayo. Praise the Lord! Praise God! Malaya! Malaya, malaya, malaya! Malaya! Malaya, malaya, malaya! Sabay tayo! Malaya! Malaya, malaya, malaya! Sabay! Malaya! Malaya, malaya, malaya! Ang Diyos sa buhay ay nakasana kanyang mata sa sakit at kayang naman ko. Ang pasalamat ang panuntunan inaminang nasusan kapangirin sabay-sabay naranasan. Hey!
malaya. Malaya, malaya, malaya. Malaya, malaya. Malaya, malaya, malaya. Malaya. Malaya, malaya, malaya. Malaya. Malaya, malaya, malaya. Ang Diyos na buhay sa sakit at karamdaman ako, pinalaya. Ang nasa dalan ang kaluluwa, pinagilap ng lubuksan. Aranan, oh, malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumundan! Malayang lumihan! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking malalasa. Sabay-sabay tayo! Malaya! Malaya, malaya, malaya! Exodus! Malaya! Malaya, malaya, malaya! Oh, malaya, malaya! Malaya, malaya, malaya! Sigaw na mas malakas! Malaya, 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 malaya! Ang Diyos sa buhay ay ginawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit na karamdaman ako, pinalaya. Ay pinawihan ang lubuksan, kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumagal! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumundan! Malayang lumiban! Malayang sumigaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Katulad ng mga akila. Hallelujah! Hindi ka matago ating mga kapal. Alay ang dadala ang buhay at siya sa mga anak ng Diyos. Sabay-sabay! Halika na! Halika na! Unahin na! Di mahaya! Halika na! At magdala! Kalakasan sa lisensya niya. Ito ang panahon, di na usahan. Sabi mo sa kanila, huwag kang magbabagsay. Ito ang panahon, sa kanya. Sama-sama na magkapoy sa ngalan niya.
Umindang ng may galang. Pangalan niya itataas. Itaas ang iyong kamay. Sumigawan ay patuloy. Napakabuti mo, Diyos. Ang katapatan mo, Panginoon, ang laging nasa amin. Nais namin ay purihin ka, Panginoon. Nais namin laging purihin ka sa buhay ng basa sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang tunay na Diyos na tumutulong sa buhay ng bawat isa. Kumilos ka, magpala sa amin. Praise the Lord. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat. Hindi man karapat-dapat. Yes, God. Ay iyong pinatawad. Yes, God. At binigyan mo pa ng ibig. At tinuruan mo kami gumawin para sa iyo. Kaya ngayon sa puso isip ko'y pagpupuri mo, Diyos, ang pagpupuri mo lahat ay sa iyo. Sa dami sa mga pag-ibig mo,
hindi man mararamdaman ay iyong pinatawag, Diyos, at binigyan mo pa ng ibig, at tinuruan mo umawit. Kaya ngayon ang puso isip ko isasinang sa pag-ibig, pasasalamat ng Diyos. Pag-ibig at sasalamat ay sa'yo lamang. Ang tunay na pagsamba sa iyo lamang. Iyan ang all let us worship the Lord. Purihin ka, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pupurihin sa dahilan. Purihin ka, O Diyos, sa lahat. Tanggapin mo ang aming pagpupuri. Tanggapin mo ang aming nagpapasalamat. Father God, salamat sa pagkinagkais mo ang aming mga kaluluwa, Espiritu, ang aming paglilingkod. Tunay na walang pagod na hindi namin ma-overcome. Walang pagsubok ngayon na hindi namin malalampasan, sapagkat ikaw ang aming kagalakan at katagumpayan. Panginoong Diyos, salamat sa ginagawa mo sa Philippine Holy Joy Church. Mula dito sa Las Piñas hanggang sa Caranglan, Aurora, Cebu hanggang Cambodia, Father God. Alam po namin, aming Diyos, naliloob mo na kami magkasama-sama ngayon. Na sa pagpasok ng taon, ipinakita mo ng iglesia nito ng Philippine Holy Joy, Panginoon. Isang maliit na kawan, pero gumagawa ang iyong Espiritu Santo. Lord, tunay, Panginoong Diyos, sa kami po'y nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo sa amin. Lord, hindi namin kayang ilarawan ang kabutihan mo para sa amin lahat. You have provided everything, Panginoong Diyos. Nakita namin, Panginoong God, ang kagalakan ng bawat isa, Panginoon. Nagkakaroon kami ng karamdaman, pero nariyan ang iyong kagalingan. Nagkakaroon kami ng pagsubok, pero nariyan ang iyong katagumpayan. Nariyan, Panginoong Diyos, na lagi ang pag-ibig mo, idinadali mo sa amin at ang katapatan ng iyong biyaya at pag-ibig, Panginoon. O Diyos, kami patuloy na nagpapakumbaba. Humingi kami ng kapatawaran sa iyo sa lahat ng aming nagiging pagkukulang. Humingi kami ng kapatawaran sapagkat hindi namin nagagawa ang iyong dakilang kalooban sa aming mga buhay. Kulang kami sa pananampalataya. Kulang kami sa tunay, Panginoong Diyos, sa pagtitiwala sa iyo. Nagiging religyoso kami, Panginoong Diyos, at nawawalang essence ng pananampalataya sa aming mga buhay. But thank God, salamat sa iyo, Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng seminar na ito, pinanumbalik mo, Panginoong Diyos, ang aming sigla. Pinanumbalik mo kami, Panginoong Diyos, na muli kaming aasa sa iyo. At gagawin namin ang lahat ng bagay
na siyang niloloo mo po para sa aming mga buhay. Lord, allow us to understand every word, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Thank you so much, Father God. Naniniwala kami hanggang sa matapos ang gawain ito. Ikaw ang madadaghila at mapapapurihan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. We all be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon at muli niya tayong pinagkaisa sa gabi ito. And next time na magkakaroon tayo ng seminar, yung night worship service po natin ay ibahin natin ang sistema that every pastors of Philippine Holy Joy Church will preach every night. Iba-iba ang mag-preach. Kasi hindi natin naririnig kung paano mangaral si Pastor Norman, si Pastor Arcel, si Pastor Oliver, si Pastor Aloida, natatanging ladies namin ngayon na pastora, pero at si Brother Bobby. Hindi ko nakakalimutan, may exam tayong dalawa. Hindi ka makakauwi ng Aurora kapag hindi mo na ipasa yung exam. But I think we need really, ngayon hindi natin nakasama yung asawa ni Brother Arcel, si Pastor Arcel, asawa ni Pastor Norman. But next time, hindi lamang mga pastor, kundi maging ang mga asawa ng mga pastor ay isasama natin. Kasi iba yung may katuwang tayo namin na natututo rin sa salita ng Diyos, and they are the one who will also susuportahan namin ba bilang asawa. Kaya mahalaga yung asawa na nakikinig din ng salita ng ating Panginoon. So next time, ganyan ang mangyayari sa atin. Hallelujah! Buksan natin ang ating makasulatan sa unang Tesalonica. Kabanata po'y 4, talata po'y 15 hanggang 17. Unang Tesalonica, Kabanata 4, talata po ay 15 hanggang 17. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang mababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakap ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na baguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapahang upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. From the first day of our seminar up to this time of our second day, the Lord is teaching us not only to hear the Word of God, but to believe in the Word of God. Madaling sabihin na tayo pinananalig sa salita ng Diyos. Pero mahirap patunayan yung ating pananalig sa salita ng ating Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagtatanong, talaga bang lubos nating pinapanaligan yung salita ng ating Panginoon? Siguro mapapansin po natin, every prophets in the Old Testaments, even though it's really very hard for them to understand the Word of God, but because of their faith, they believe that every word that they have heard is the Word of God Almighty. Ibig sabihin po, hindi nila itinuturing lamang na salita ng kung sino-sino yung mga salita na kanilang tinatanggap. But what they believe is every word that they have received is really the word of Almighty God. Diba? Natatandaan po ba natin si Hosea? Hosea was commanded to marry a sinner woman. Diba? Inutos siya ng Panginoon mismo. Sino mang lalaki ay hindi magnanais po na mag-asawa ng isang babaeng makasalanan.
And remember, Israelites people, purity for them is very important. But when Hosea received the word of God that you must marry, amen po ba, a sinner woman, hindi po nagdalawang isip si Hosea na pakasalan yung babaeng makasalanan. It is not because, amen po ba, he just want to have a wife, but one thing for sure, ang tunay na layunin niya, sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Very easy for him. Amen po ba? Naging madali sa kanya na sundin yung sinasabi ng salita ng Diyos. When Noah was also commanded by the Lord to build an ark, hindi po ganun kadali. Hindi lang po basta-basta ark. May sukat. Ganito ang luwang, ganito ang haba, ganito, 3 palapag ang iyong gagawin. Amen po ba? At pagkatapos nun, ilalagay mo ng ganitong klase ng bintana, at ganito ang pintuan, ganito ang iyong pandidikit, ganito ang kahoy na iyong gagamit. Every details. But you obey the word of God. Moises, nung siya po yung utusan ng Panginoon na magtayo ng tabernakulo, it is not also very easy. Amen po ba? Hindi naging madali sa kanya para sundin. Amen po ba? Yung inuutos ng Panginoon. But the word of God said, Moses did what the Lord God had told him. Sa Tagalog, at ginawa ni Moises kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Kaya, naniniwala po tayo na iyon yung isang bagay na struggle po natin. Madaling sabihin na tayo mananampalataya, pero ang santunay na mananampalataya, naniniwala sa salita ng Diyos. Maybe, is it because at the time the Lord have told them, amin po ba, personally, the Word of God, kasi wala pa namang Biblia nun eh. Tandaan po natin, the Bible, di ba, century pa lamang po yung pagkakagawa doon sa Biblia. At nung tinanggap ng mga propeta yung salita ng Diyos, it does not come from the Bible. It comes from the God Himself. Amen? Yung Diyos mismo ang nangungusap sa kanila. Personally, ganito ang gagawin mo. Di ba? Nung tinawag niya nga si Moises, Moises! Ang nakita lang ni Moises, isang nagliliyab na punong kahoy, pero hindi nasusunog. Only voice. Amen? Tayo ngayon, we are based everything, our faith, our service to the Lord, lahat ng bagay ay binabasyan natin, salita ng Panginoon. We have already the Bible. Amen? Pero, how many percent in the Bible that we believe? Ilang porsyento ng salita ng Diyos sa Biblia ang pinapanaligan natin na ito'y salita ng Panginoon? Because unless we will understand what I hear from the sermon, from the preaching, from the one who teach the Word of God is the Word of God, it is not very easy for us to obey the Word of God. Hindi magiging madali po sa atin. Pero, inutusan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng seminar na ito. That it is not only saying, I am a pastor, I am a worker. Kailangan panaligan natin yung salita ng Diyos na ating naririnig, na ating tinatanggap. Even though you're alone, kahit na ikaw ay nag-iisa sa iyong tahanan, pag binasa mo yung salita ng Diyos, you have to believe this is the Word of God. Ito yung salita ng Diyos. At kapag ibinangaral natin yung salita ng Diyos, kapag ibinahagi natin ang salita ng Diyos, dahil tayo naniwala na ito'y salita ng Diyos, there is really power. And there's authority among those Word of God that we have received from Him. Merong otoridad, may kapangyarihan na mararanasan tayo mula doon sa Kanyang mga salita. Sabi ng salita na binasa natin, it is about the second coming of Jesus Christ. Do you believe that Jesus Christ will come again? Amen. Alam nyo, ang sanlibutan mas naniniwala pang darating sa Santa Claus kaysa sa darating ang Panginoon. Ano po? Di po ba? Kaya nga, ang sabi nila, di ba, kaya kapag Christmas Day, sabi niya, di ba, Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry. Because He knows what you are doing. Di ba? Grabe, ang Diyos lang ang may alam ng lahat ng bagay na ginagawa ng tao. Pero sa sanlibutan, si Santa Claus, alam niya lahat ng ating ginagawa. Daw. Amen? So it means, this Santa Claus snatch away the character, the qualities that God has. Ninanakaw niya.
Hindi yun napapansin ng mga maraming tao. Maaring akala nila, basta awit lang yun. Pero titingnan natin, even Satan can deceive all men. Amen. Tingnan niyo po yun. Kanta lamang, ginawa ng tao, pero pinapaniwalaan ng mga tao. Pero itong salita ng Diyos, yung Biblia na binabasa natin, di po ba? Hindi na natin kailangan tanungin, totoo ba ito na salita ng Diyos? This is really the pure word of God. And it is eternal. Amen. Kaya nga kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, there is something, di ba? Hindi po tayo nagiging emotional, but there is something. Lalo na kapag bukas ang puso natin sa salita ng Diyos, we can really feel, iba. There is life that is really coming in our spirit, in our soul. Merong buhay. Amen? Hindi nang basta sinasabi natin ng salita ng Diyos ay aktibo, ang salita ng Diyos ay buhay. But, when you hear, when you read the Bible, when you read the Word of God, kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, naniniwala tayong may buhay. Tayong natatanggap. Kaya, alam niyo po, nung ipinangaral ko po ito doon sa patay, kay na Pastora Jing, si Pastora Jing ay namatay. Kumbaga, naniniwala ako doon sa pangako ng ating Panginoon. Kasi karamihan, di ba, ng mga mananampalataya, kahit mga Kristiyano, kahit mga pasto, sinasabi nila kapag namatay yung miyembro nila, kinuha na siya ng Panginoon, nasa piling na siya ng Panginoon. Pero mali. Sinabi ng salita ng Diyos, hindi pa sila dedirect ang pupunta sa kalangitan, kundi sila'y mananahang na nangatutulog. Saan? Sa paraiso. Amen? Kahit sino pa yung namatay na mananampalataya, kahit bishop pa yan, hindi natin pwedeng sabihin siya'y direct ang pumunta na doon sa kalangitan. Meron silang pinatutunguhan na lugar na kung saan sila'y mananahimik at mga tutulog. Bakit? Kasi kapag sinabi natin pumunta sila sa langit, ibig sabihin lang yan, hindi sila naniniwalang babalik ang Panginoon. Kasi sabi dito, di ba? Babalik ang Panginoon. Lahat ng nangamatay kay Kristo ay muli. Pero hindi sila mauna. Hindi rin mauna yung mga nabubuhay. Amen? Sabi doon, sabay. Amen? Mabubuhay ang mga nangamatay kay Kristo at tayo ng mga nabubuhay na madadatnan ng ating Panginoon ay babaguhin. At sabay-sabay tayo, imimit natin ang Panginoon sa air, sa himpapawid. At sabay-sabay po tayong papasok sa kahariang inilaan ng ating Panginoon. Which is really the Word of God. Hindi natin pwedeng baguhin. There is no shortcuts. Amen po ba? Wala pong magiging shortcuts doon sa mga salita ng Panginoon na binabasa natin. Kaya katulad dito, umaasa tayo, mga minamatok, kung madadat naman tayo ng Panginoon na tayo buhay sa pagdating ng ating Panginoon at hindi tayo matutulad kay Pastor Rajin na nawala o natulog na. Sabi doon, babalik ang Panginoon. Babalikan niya yung kanyang iglesia. Bakit niya babalikan ang kanyang iglesia? Because the church is the bride of Jesus Christ. Mahalaga ang asawa. Amen? Amen? Amen. Pero yung asawa natin, asawa lang natin dito sa lupa. Hindi na natin yan magiging asawa doon sa kalangitan. Hallelujah. Dahil kung asawa pa rin natin sila hanggang sa langit, kawawa naman tayo. Hallelujah. Kawawa naman tayo. Because di ba, there is no perfect marriage. There are differences. Amen po ba? Merong pinagtatalunan, merong hindi pinagkakasunduan. Normal yun. Kasi hindi naman kayo lumaki sa isang bahay. Kahit nga yung magkakasama, magkakapatid sa isang bahay, may pinagtatalunan. Merong hindi pinagkakasunduan. Magkapatid, nag-aaway. Tama? Hallelujah. Mana-mana lang pinag-aawayan ng mga kapagkakapatid. Sa akin ang sala, sa akin yung kalsina. Sa akin, di ba? Kapag namamatay ang magulang, sa akin yung hikaw ni nanay, sa akin yung bestida ni nanay, sa akin yung ganito, baul ni nanay. Amen ba? Pinagkakaisa na po nila, pinagbabahaginan na po nila kung kanino mapupunta. Alam niyo po, nung namatay si Pastor Reggie, ang dami niyang sapatos, ang dami niyang bag. Ang dami kong humingi, akin na lang sana yon, akin na lang sana yon, akin na lang sana yon. Opo. Kasi ang daming gamit ni Pastor Reggie. Chinelas lang, para siyang si Cinderella. Ay, si Cinderella pala isa naman sapatos. Si Pastor Reggie, ang dami.
Sobrang dami. Amen. Kaya, si nanay, ano naman, ayaw niya nang maalala, kaya pinamimigay na talaga ni nanay, lahat. Kaya, dito, makikita natin, sa buhay ng bawat sa atin, nung ipinangaral ko ito doon, sabi ko, Lord, nauna sa amin si Pastor Jean, pero natutulog pa lang siya ngayon. And time will come, hihintayin namin talaga ang muli mong pagparito, Panginoon. At kung kami lahat ay mananatiling tapat sa aming mga pananampalataya at paglilingkod, alam ko magkikita-kita kami sa finish line. Amen. Kaya hindi tayo pwede mag-away-away. Kasi pag nag-away-away tayo, tapos magkikita-kita rin tayo sa finish line, ikaw na naman, dito ka pa rin napunta. I-expect ko doon ka sa kabila para yung mga naroon na hindi makakaparini at yung mga narini na hindi makakaparoon. Amen po ba? Kaya hindi pwede magsama yung mag-asawa na mag-asawa pa rin. Hallelujah. Akala ko pa naman, iba niya magiging asawa ko sa langit, ikaw pa rin pala. Kaya hindi po. Wala na. Sabi doon, matutulad na tayo sa anghel. Hindi na tayo mag-aasawa. Amen? Kaya yung asawa hanggang lupa lang. Amen? Kaya di ba nakakapagtaka yung isang babae na ininwento ni Pastor Jong, namatay yung asawa niya, nilagay niya ng cement na white cement, tapos tinabi niya sa pagtulog. Ay, wag na ay. Kahit na mahal ko ang asawa ko, amen, hindi ko pwedeng katabihan kapag siya ay patay na. Never. Cannot. Hallelujah. Kasi nga, di ba, we are only having that marriage through our body with our fellow men. Pero alam natin, ang eternal na asawa natin na sa church, bilang mga mananampalataya yung ating Panginoon. Ang Diyos yung ating eternal na asawa. At sa muling pagparito ng ating Panginoon, mga minamahal ko, sabi ng salita na binasa po natin, everyone who are being living, when the Jesus Christ will come, they will be raptured. Actually, pinagtatalon-talunan yan sa mga churches. Ano nga ba ibig sabihin ng rapture? Kasi sa totoo lang, pag binasa natin ang Biblia, wala po tayong makikitang salitang rapture. Caught, sabi doon. Caught up. Ang ginagamit po sa Biblia, caught up. Inagaw, sabi doon. Inagaw. Amen. Pero walang salitang rapture. Yung rapture po ay ginawa na lamang na basihan kung ano ang mangyayari. Kasi kukunin. Kaya tinawag na, biglang kukunin. Ang sabi doon, may iwan yung lahat ng meron ka, kukunin yung iyong kaluluwa at spirito. That's why it was called rapture. Sabi doon, it will be done after the trumpet sound. Amen po ba? At after the trumpet sound, ano muna mauna? Hindi ang rapture ang mauna. Anong mauna? Resurrection. Amen? Muli munang mabubuhay yung nangamatay kay Kristo. At kung tayo naman ay nabubuhay, na madadatnan ng Panginoon, there is also resurrection for us. What is our resurrection? We will be changed. Amen po ba? In the twinkle of an eye, sabi doon, tayo ay babaguhin. Hallelujah. Kaya sabi doon sa verse 17, all those who live will be captured and be with Christ. Wow, sarap, di po ba? Yan ang inintay po natin. Pero ang tanong, bakit nga ba ganito ang naging plano ng ating Panginoon? Kung babalikan po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Genesis, di po ba? There is really a good relationship between men who being created by the Lord. Kasi sabi ni David, sino ang tao para alalahanin ng Diyos? Di ba? Alam niyo po, kung tutusin, halos kapantay lang natin ang puno. Kapantay natin ang hayop. Kung paanong nilikha ang hayop at saka mga puno at halaman dito sa lupa, ganun din tayo. Nilikha lang tayo ng Diyos. At tandaan po natin, walang nilikha na pwedeng pumantay sa lumikha. Wala. Pero alam niyo po, because of our eternal relationship to God, He created us according to His image and likeness. Tayo, yung mga nilikha ng Panginoon na binigyan po tayo ng tinatawag na karapatan. Amen po ba? Nung nilikha tayo ng Diyos, pinag-isipang mabuti ng ating Panginoon na, di po ba? Nung nilikha niyang hayop, nilikha niyang halaman, sabi niya, let there be, let there be, let there be. Pero nung nilikha niya po ang tao, may malaking kaisipan. Alam niyo kung bakit? Because we will be created according to His image. And we will be created with His love.
sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ngayon, naintindihan na natin kung bakit tayo nilikha sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Hindi tayo matitiis ng Panginoon. Kahit na tayo nagkakasala, kapag tayo humingi ng kapatawaran, hindi niya tayo pwedeng hindi patawarin. Because we are created according to His love. Hallelujah. Lalo na po tayong naging mananampalataya. Yung connection natin sa Panginoon. Amen. Alam natin, because of sin, yung connection natin sa harapan sa Diyos, malayo, naputol. Amen po ba? Adam and Eve separated from the Lord. Adam and Eve separated from God. They separated from the Word of God. Humiwalay sila doon sa salita ng Diyos. Pero dahil ba doon, itinaboy na sila ng lubusan? No. God promised to them that Christ will come. Yun yung tinatawag na, di ba, the seed of the woman. Amen? Kaya doon pa lamang, na nagkasala sila, di ba, ang mga tao, gumawa na po sila ng mga leaves of covers sa kanilang katawan. Because they found out that they were naked. Nakita nila na sila po ay mga hubad. Kaya gumawa sila ng paraan para takpan yung kahihiyan ng kanilang kahubaran. Ano po bang sinasabi ng kahubaran pagdating sa Biblia? It is S-I-N, sin. Kasalanan. Amen? Kaya, nung nakita nilang hubad sila, di ba, Adam and Eve used their own righteousness. Di ba kaya kanina pinag-aaralan natin about God's righteousness and man's righteousness, di po ba? Na yung inaakala, yung man's righteousness, inaakala ng tao maliligtas siya kasi masipag siya, kasi nananambahan siya, kasi nagpe-pray siya, kasi nagbibigay siya ng tithes, kasi nagbibigay siya ng offering. Amen. Kaya kung gano'n ang ating magiging paniwala tungkol sa ating kaligtasan, yun yung sinasabing, yung biyaya, hindi na naging biyaya. Naging biyaya na. Amen. Because why? Because we are doing our own righteousness. Pero ano ang tanging righteousness ng Panginoon? Only you will be saved by faith. Through Christ Jesus Christ. Kaya, nung gumawa po sila ng sapi ng kanilang, amin po ba, yung dahon na itinakip nila sa kanilang katawan, that is speaking about man's righteousness. Gumawa tayo ng takip, nakakaya tayo, Eva. Kaya nung sinabi ng Panginoon, nasan kayo? Narito po ako, nagtatago. Bakit? Sapagkat ako'y hubad. Anong sabi ng Panginoon? Ikaw ba ay kumain nung aking pinagbabawal na bunga? Sabi ng ibang mga philosophers, o kaya sabi po ng ibang mga churches, na kulang sa kalaman, sabi niya, sa tingin niyo ba, hindi alam ng Diyos na kumain sina Adan at Eva? Sabi, bakit nagtanong? Alam niyo kung bakit nagtanong ang Panginoon? For the men, so that they can repent. Kasi hindi nga siya nagko-condemn. Tandaan po natin, di ba? Maging ang ating Panginoong Jesus, nung sinabi nila na, itong babaeng ito ay nasupungang nagkakasala. Ang sinabi ng kautusan, dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay. Pero ang sabi ng Panginoon, okay, kung sino man ang walang sala sa inyo, siya ang unang bumato. Because Jesus Christ, di ba? Pinakita lamang ng ating Panginoon that He is love. At hindi niya hatulan ng sino man sa atin. Kaya nga, nakakahiya tayo eh. Kung ang Diyos hindi humahatol, pero tayo, hatol ng hatol. Amen? Who is perfect? Ikaw o ang Diyos? Di po ba? It is God. God. Si Lord, kahit na humatol siya, may karapatan siya. Kasi matuwid siya. Wala kang makikita anumang kasalanan. Wala kang makikita anumang karumihan sa Kanya. Samantalang tayong tao. Kaya sabi ng Panginoon, tinatanggal mo ang puwing ng iyong kapwa. Hindi mo ba alam na yung puwing mo mas gatahilan pa sa puwing ng iyong kapwa? Hallelujah. Tinatanggal mo, muta lang. Sa'yo hindi na mukhang muta. Mas malaki pa doon sa iyong mata, yung takip. You are really blind, sabi ng Panginoon. Di ba? Kaya doon makikita natin, amin po ba, na hinahangad ng Panginoon sa atin na maging pure. Maging karapat-dapat ang bawat sa atin so that we will be qualified as naira-rapture, ika-capture ng Panginoon. Kaya nung gumawa ang tao ng kanyang sariling takip, nasiyahan ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ng Panginoon, He did not tell to the men. Wala tayong makikita sa Biblia. But right after that one, God took
kumuha ang Diyos ng balat ng hayop at iyon na itinakip sa katawan ng mga tao. Kaninong balat? To the young lamb. Sino yun? It was Jesus Christ. Shadow of Jesus Christ. Amen po ba? That you cannot able to cover your sin. Kahit na anong gawin ng tao, di ba sabi ng salita ng Diyos, walang lihim na hindi mabubunyag. Amen? Kaya, sa pamamagitan nun, tinakpan. Ibig sabihin, really, God is good. I will provide to you, Redeemer. That will cover your, di ba? Ano ba yung sabihin ng, Jesus Christ is our redemption, our Redeemer. He will cover us. Di ba? Kino-cover. Kaya kapag tinitingnan tayo ng Diyos, hindi niya nakikita yung kasalanan natin. Ang nakikita niya, dugo ni Kristo. Amen? Kaya yung mga mananampalataya na hindi pa tumatanggap kay Kristo, ang nakikita ng Diyos sa kanila, kasalanan pala, kasalanan. Kaya di ba sabi, lahat ng hindi nananampalataya, nasa ilalim na ng kahatulan. Why? Because they don't want to believe. Ayaw nila mananampalataya. Amen? But God provided to them a cover for their physical nakedness. Ibig sabihin po noon, makita na natin doon, really, God have really a great plan to men. Meron siyang malaking plano sa Diyos, sa mga tao. Ang Diyos ay may magandang plano sa tao. Why? Because from the very beginning, ang hinahangad ng Panginoon, men will be created as the bride of the Lamb. Ang gusto po ng Panginoon ng Diyos na maglilikha siya ng mga tao na magiging bride. Actually, kaya nung nilikha niya si Adan at si Eva, salamat na lang sa Panginoon sapagkat natutunan natin from the past lessons natin na si Adan ay hindi unang nilikhang tao, pero siyang unang spiritual na nilalang. Because, di po ba, they were put in the Garden of Eden. Katulad nating mga mananampalataya, ngayon nasa church na tayo, pero anong dating buhay natin? Nasaan tayo? Sa libutan. Sa Erech. Amen? Erech. And then, we are put in the Apa. Mula sa Erech, napunta tayo sa Apa. Kung saan napakalapit natin sa Diyos. Amen. Pero maraming mananampalataya ayaw sa Apa. Gusto nila sa Adama. Pero minsan maraming mga mananampalataya gusto pa sa Erech. Ano ba yung Erech? Yun yung malayo ka na sa Diyos. Hindi mo na naririnig ang tinig ng Panginoon na kahit anong ginagawa mo, you are not being convicted. Hindi ka na nakukonvict sa mga ginagawa mo. Sapagkat sanay ka na, nandun ka sa salibutan, malayo ka na sa Diyos. Hallelujah. Sa'yo po gusto, Apar, Adama, Erech. Apar. Ngayon po, nasa Apar po ba kayo? O nasa far from God? Amen? We need to be sure. Saan ba ako? Nasa Apar ba ako? Nasa Adama ako? Sa Adama po kasi may chances pang mapunta ka sa Apar. Amen? Kasi nandun ka pa lang sa tinatawag na temple court. Hindi ka pa nasa labas ng gate. Yung Erech po kasi nasa labas na ng gate. Pero doon pa lamang makikita natin na God has a great plan to men. Bakit? Nung tinakpan tayo ng balat ng lamb, ng young lamb, meron na pong hinahangad ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Kaya, yung binasa natin talata, babalikan at babalikan tayo ng Panginoon. And what He wants, di ba meron tinatawag na, di ba, meron pinag-usapang pre-tribulation, post-tribulation. Pero according to the Bible, ayon sa Biblia, mga minamahal ko, na magkakaroon muna talaga ng tribulations at pagkatapos ng tribulations, bababa ang Panginoon. Kasi yung binabanggit dito sa Timothy, mga minamahal ko, hindi bumaba ang Panginoon dito sa lupa. Bumalik lamang siya, pero nandun siya sa alapaap. Amen. Kailan babalik ang Panginoon? Babalik ang Panginoon after the Great Tribulation. Kasama sino? Ang church na naging bride ng ating Panginoon. Hallelujah. Why? Di ba sabi ng Biblia, every Christians, every believers who are being faithful to God, they will judge. Hallelujah. Pag sinabing tayo ang hahatol, ibig sabihin, itinuri na talaga tayo ng Diyos na matuwid. Kasi hindi pwedeng humatol ang hindi matuwid.
Amen? Well, masusumbatan tayo. Pero kapag matuwid po tayo, may karapatan po tayo. Kaya hinahanap ngayon ng Panginoon are those who are qualified to be the bride. Amen. Tayo ngayon, nagsusumikap tayo, kaya tayo naglilingkod ngayon sa harapan ng Panginoon sapagkat ang gusto natin maging qualified tayo na bride ng ating Panginoon. Yan po'y sinasabi sa Revelation chapter 21, New Jerusalem will come. That New Jerusalem speaks about all believers who are being faithful to God. Di ba sabi, gayak na parang babaeng ikakasal. That is the New Jerusalem. It is a bride of the Lamb. Amen po ba? But who are these bride? Amen po ba? Bakit hinahangad ng Panginoon? Nalilikha niya tayo para maging kanyang bride. Ano ba yung hinahangad ng Panginoon sa atin? Actually, we cannot able to understand very clearly. Alam niyo po, ang anak, yung tao, pag sinabing tatay at anak, hindi po silang may tuturing, di ba? Sabi niya, like father, like son. Sino po ditong naniniwala? Lahat po ng mga anak, katulad ng tatay. Pero hindi po, di ba? Minsan may nagmamana sa nanay. Yung iba nga, nagmamana pa sa lolo at lola. Minsan may ganon. Amen. Iba. So, ibig sabihin, kahit na anak mo yan, parang sometimes kakaiba siya. Amen? Because men are different. Kahit kaya nga sabihin natin ganyan, kahit pamilya, magkakaiba. Pero alam niyo po ba, the mystery of husband and wife. Hindi sila lumaking magkasabay. Hindi sila lumaki sa isang pamilya. Hindi sila lumaki sa isang bahay. Pero alam niyo po ba na pag kinasal ng lalaki at babae, anong sabi ng Biblia? Sila ay magiging di ba? Sabi ko, napakaiwaga nga. Yung magkamag-anak, pwede hindi magkaroon ng pagkakaisa. Maaring, di ba, kahit na, sometimes, totoo naman sinabi nila na, ang isang mabuting kahoy, hindi mamumunga ng masamang kahoy. Amen. Pero, aminin niyo, nakakita na po ba kayo ng tatay mabait, pero sobrang sama ng anak? Meron. Pero meron naman din ang sama ng tatay, pero ang bait ng anak. Meron. Amen? Pero alam niyo po ba kahit na ganyan na mangyayari, hindi pa tayo nakakita na kaya silang mag-ama, silang mag-ina ay tinatawag na iisa. Amen? Pero alam niyo po ang mag-asawa, kahit hindi sila lumaking parehong sabay, kapag sila po ay nagsama at naging mag-asawa, ang tawag sa kanila ay panali. Kaya ipinaliwanag sa atin ni Apostol Pablo sa Efeso Kabanatang 5 na yung ipinapahayag niya doon na lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Hindi pala niya ipinapaliwanag lang doon yung tungkol sa mag-asawa. Ang sabi doon, it was the mystery of the church and Christ. Tayo po mga tao, bagamat tayo po nag-aasawa tayo. Amen po ba? Bagamat merong iba na tumatanggap talaga ng tinatawag na gift of celibacy na talagang hindi nakakaranas ng tinatawag na pag-asawa, pero karamihan ng mga tao, instinct na sa atin, mag-aasawa tayo. Amen? Instinct na sa atin, yung mag-aasawa tayo. Hallelujah. Pero hindi po lang tayo pinayagan ng Diyos na magkaroon ng asawa so that we will be sexually meet doon sa ating pangailangan. Hindi po. Hindi lamang po para magkaroon tayo ng partner. Hindi po. Nakapag-asawa tayo, lalo na tayo mga mananampalataya ngayon na may mga asawa, mas maunawaan ngayon ninyo kung ano ang relasyon ninyo sa Panginoon. Halimbawa, nag-aaway kayong mag-asawa. Amen. At hindi na kayo di ba? May mag-asawang konti lang, simple lang bagay ang pinag-aawayan. Pero humahantong sa paghihiwalayan. Amen? Sabi ko nga po sa inyo, doon sa Pampanga, ang pinaghiwalayan lang nila, alam niyo po kung bakit sila naghiwalay? Hindi toothpaste. Sabi kasi nung babae, si Tart, yung pag pumipindot ka ng toothpaste, dapat sa baba. Huwag sa gitna. Amen? Sino dito yung pumipindot ng toothpaste? Sa ilalim o sa gitna? Sa ilalim.
O, konti lang. Sa gitna. O, di ba ganun? Kaya kita mo yung toothpaste nila, di mo alam kung ano yung korte. Hallelujah! So yun lang po yung kanilang pinaghiwalayan dahil sa toothpaste. Hallelujah! Ayoko na sa'yo kasi hindi ka marunong turuan. Ganyan ka pumindot ng toothpaste. Di ba? Naghiwalay na po sila. But it was just a lonely story. Masasabi po natin, mga minamang ko, napakasimple lamang po. Pero ngayon, maintindihan natin mabuti na parang sinasabi niyong madaling maghiwalay si Kristo at ang Iglesia. Konting problema lang ba, hiwalay ka na kay Christ? Nasa loob ka ng Iglesia, nakaranas ka lang ng mga bagay na hindi ka napansin ng kapatiran. Amen? Hindi ka lang nabati sa birthday. Ayoko na dito, hindi mo na ako binati. Amen? Yung nagtatampo, amen? Totoo yun, di ba? Minsan may mga ganun, mga sensitive. Amen? Buti pa si Sister Stella nga, nung sinabing birthday, nagbigay kagad ng 500. Kaya wag nyo siyang hindi babatiin. Magbibigay kagad yan ng 500. Hallelujah. So, dito makikita natin, di ba, na, ganun pala yung mag-asawa. Kung meron pa tayong hindi pagkakaunawaan, kapag ka nag-aaway kayo, think about our relationship to Christ. Payag ba kayo? Na kayong may mga asawa ngayon, kanina lang nag-aaway kami. Pero di ba, dapat makipag-reconcile ka agad tayo. Because your relationship is the relationship of the church and the church, Jesus Christ. Kasi iyon yung hinahangad niya sa atin. Amen po ba? Ang hinahangad niya po sa atin, we will be like a new Jerusalem. Pure, di ba? Isang puro, isang malinis. Di po ba? Sa totoo lang po, lahat ng babae na gustong mag-asawa, noong 1960s, lahat ng babaeng gustong magkaroon ng asawa, pinitigilan nila yung sarili nila na maging marumi. Amen? Noong 1960s po, di po, kaya yung mga dalaga natin noon, hindi pwede hawakan ng kamay. Opo, hindi pwede. Hindi mo sila pwedeng sanggi-sanggiin na ganyan. Bawal yun. Kasi sobrang iniingatan nila yung kanilang, at di ba, kaya once na nahawakan mo noong 1960s ang babae, sasabihin ka agad ng magulang, pakasalan mo ang anak ko. Ngayon, nagawa ng lahat-lahat. Tapos tatanungin mo yung babae, gusto mo na ba pakasalan ng anak ko? Ayoko po magpakasal. Minsan ganyan. Wala nang lahat-lahat na pinagmamalaki, ayaw pang magpakasal. Hallelujah! So, kakaiba. Kasi hindi natin naiintindihan, di ba? Kaya tayo, di ba? Sino yung babalikan na bride ng ating Panginoon? The one who is pure. Not just a church, but the church that is really keep His purity. Kaya di ba, hinahangad natin ngayon na mamatay yung ating lumang pagkatao dahil hindi na matay yung lumang pagkatao na natin nakaugnay kay Adan, nagagawa nating magkasala, nagagawa nating magtaksil sa ating kasintahan, which is Jesus Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang maging taksi. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba na once na tayo naging worldly, kataksilan yun. Masakit. Sabi ko nga, Lord, ang hirap pala yung, kaya pala sinabi ni Apostol Pablo sa Corinto, di ba? Do not equally yoke with unbelievers. Di ba sabi niya doon sa Exodus chapter 20, bago niya ibinigay yung 10 commandments, I am the only one God. I am a jealous God. Ayaw niya ng may kahati. Sorry po, kung ang boyfriend mo, dalawang girlfriend, okay lang sa'yo. Ang Diyos hindi pwedeng may dalawa tayong kasintahan. Isa lang ang dapat kasintahan natin at iyon ay si Kristo. Hallelujah. Amen. Di ba may double-double? May mga double-double, sabi nila. May kasintahan sa annex, may kasintahan doon sa labasan. Amen?
Sabi niya doon sa kasintahan sa alis, mamaya ka na duman, mamaya ka na sumakay. Kasi yung pala, pag sumakay siya ng jeep, makakasakay niya yung magninit sila. Amen? Hallelujah. So, kaya iyon yung hinahangad ng Panginoon. That from the very start, sabi doon, we are not only created to be sons and daughters of God. Sabi ko nga, oo nga, di ba? Kung titignan po natin, di ba, sanay tayo. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. We are so, lahat tayo magsasabi ng Amen. Amen? Pero alam niyo po ba na kakaunti lang yung church na nagsasabi, all the bride of Christ say Amen. Kayo, sabi niyo, kayo mga pastor, anong tinatanong niyo? Mga anak ng Diyos o mga bride? Mga anak ng Diyos, di ba? Lahat nga ng anak ng Diyos magsabi ng Amen, di ba? Pero hindi lang pala yun. Kasi mas malalim ang relasyon natin kay Kristo. Lahat ng bride ng Kristo magsabi ng Amen. Kaya kapag sinabi mong Amen, hindi ako pwede magtaksi. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking paglilingkuran. Hallelujah. Kasi kapag anak ng Diyos, pwede ka pang Amen po ba? Kaya, di ba, mahirap ang ginagampanan ng isang magulang. Amen. Ang mga magulang, wala kang magawa kahit kapag gusto ng anak mo. Tama? Pero alam niyo po, kapag mag-asawa, nakatali ka na sa asawa mo. Kung halimbawa, ayan, katulad dito, may mag-asawa, si Apple at saka si Paeng. Hindi ko alam kung sino sa kanilang nagsisisi. Si Paeng ba na nagsisisi na pangasawa niya si Apple? O si Apple nagsisisi na pangasawa niya si Paeng? Pero alam niyo po ba na kahit na meron ganong pagsisisi, hindi sila pwedeng mag-change. Kasi bakit? Mag-asawa na sila. They have already decided. Tama? Kung magkasintahan, pwede pa silang, break na tayo. Amen. Meron pa tinatawag. Alam niyo, ngayon kapag magkasintahan, meron pa tinatawag na cool off. Hindi ko alam po ang cool off at saka break, hindi pareho. Pero dati, di ba, nung ako'y mga binata pa lang kami, bata ko, pag sinabing break, wala nang cool off. Amen? Hiwalay kung hiwalay. Tama? Ngayon meron pa sila sinasabi na, eto pa yung bago ngayon sa magkasintahan, give me a space. Tama ba? May pa space pa kayo. Hallelujah. Bakit hindi na sabihin, break na tayo, ayaw ko na sa'yo, ayaw ko na, di ba? Meron pong give space, and then cool off muna tayo. Amin po ba? May ganun. Pero ang mag-asawa, there is no cool off. There is no separation. Hanggang kailan daw kayo pwede maging mag-asawa? Till death do you part. Amen? Kaya Paeng, kung may nagsisisi ka man, hindi na pwede. You cannot change. Hindi ka na pwede. Hindi na pwede sabihin, magbagawin ko na ng asawa. Hindi na pwede. Kaya ganun din, yung hinahangad ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, yun din ang hinahangad. Kaya di ba, meron tinatawag, dalawang klase lang naman ng tao sa mundo. Anak ng Diyos at anak ng Siyempre. Pero sa paningin ng Diyos, isa lang hinahanap niya, ang kanyang bride. Tignan po natin, Jeremiah chapter 2, verse 1 up to 6. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, ikaw ay yumaon at umiyaw sa mga pakinig ng Jerusalem na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, inaalala ko ang ikabubuti mo, ang kagandahang loob ng iyong kabataan, ang pag-ibig ng iyong mga pag-aasawa, kung paano ikaw ay sumunod sa akin sa ilang, sa lupain at hindi hinasikan. Ang Israel ay kabanalan ng sa Panginoon na ang mga pangunang bunga ng kanyang halaman. Lahat na nagsisisakmal sa kanya ay aaring salarin. Kasamaan ay darating sa kanila. Sabi ng Panginoon, iyong tingin ang salita ng Panginoon o sambahayan ni Jacob at lahat ng angkan ng sambahayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, anong kalikuan ang kasumpungan sa iyong mga magulang sa akin na sila'y nagsilayo sa akin at nagsisunod sa walang kabuluhan at naging walang kabuluhan. Hindi man nila sinabi, saan nandoon ang Panginoon at nag-ahon sa atin mula sa lupain ng Ehipto na pumatubay sa atin sa ilang, sa mga lupain ilang at bako-bako, sa lupain may pagkakatuyo at sa lilim ng kamatayan, sa lupain na walang dumaraan at walang taong tumatahan. Tinawag ng Diyos ang Israel para maging kanyang bayan. Amen?
Pero, isipin natin mabuti. Of course, kapag binasa natin ang Biblia, from Egypt to Canaan, the original days of travel is only 11 days. 11 araw. Kapag ikaw ay naglakbay, para mas malinawan kayo, di ba nagkaroon ng tagutong? Nagutom ang mga lahi ni Jacob. Amen? So, kailangan nilang kumain. Pero nagkaroon ng 7 taong tagutong. So, kailangan nilang bumili ng makakain. Saan lang sila pwede makasumpong? Sa Ehipto. Saan sila nakatira? Sa Kanaan. Kung 40 days po sila na maglalakbay bago makabili ng pagkain, patay na yung kanilang mga, yung kanilang angkan. But it only takes 11 days from Kanaan to, isipin natin mabuti. Gusto ko po, ilagay niyo po yung sarili niyo sa eksena. 11 taon, compared kung 11 weeks, 11 months, at 11 days, mas malapit. But 11 days versus 40 years. 40 years. Ngayon, ang katanungan sa atin ngayon sa gabi ito, bakit hinayaan ng Panginoon na mga salita ay mapunta sa ilang? Amen? To test them? Sabi ng Santiago, huwag niyong isipin na tinutokso tayo ng Diyos. Kundi ang ginagawa ng Panginoon kapag may pagsubok tayo, di ba sabi niya, binibigyan niya tayo ng kalakasan. So, hindi po yun ang resulta kung bakit dinala ng Panginoon ang mga salita sa ilang. Ang dahilan, balikan natin, ano ang plano ng Panginoon? Bakit na nilikha ang tao? Para maging bride. Amen? Okay. Sabi ng Panginoon dito sa Jeremiah chapter 2, sabi niya dito, wala akong ibang inisip sa inyo kundi ang inyong kabutihan. Di ba sabi po dyan, ganito ang sabi ng Panginoon sa verse 2, inaalala ko ang inyong ikabubuti, kaganda ang loob ng iyong kabataan, ang pag-ibig sa iyong pag-aasawa. Everything that was being good. Amen? Iniisip niya po yan para sa kanyang bayang Israel. Why? Because Israel is a spiritual bride. Amen po ba? Which is the church. Di ba? Ang Israel po ay larawan ng iglesia. Hindi natin maintindihan ang kalagayan ng iglesia hanggat hindi natin maintindihan yung kalalagayan ng mga Israelita. Okay. Bakit dinala ng Diyos ang mga Israelita sa ilang? Of course, kapag binasa natin ng Biblia, they stayed 40 years in the wilderness because of sin. Matigas ang ulo, reklamo ng reklamo. Kaya yung 11 days, dumating sa punto na sila ay naging 40 years. Pero hindi. Alam niyo po ba, niloob ng Panginoon na sila'y manatili ng 40 years sa ilang? Alam niyo kung bakit? Para wala silang ibang asahan, kundi ang Diyos. Para wala silang ibigin, kundi ang Diyos. Kasi, tingnan mo, sa ilang, sino ang kanilang asahan? Wala namang ibang Diyos, kundi ang Diyos lang. Amen po ba? Tayo, nasa church tayo, sino ang ating tunay na pinaglilingkuran? Si pastor o ang Panginoon? Panginoon. Kaya, actually, ang church ay tinatawag na spiritual wilderness. Bakit tayo nandito sa loob ng iglesia? Para ang mamahalin lamang natin ay ang Diyos. Pero anong ginagawa ng mga mananampalataya? Nandun na sila sa church, pero pumupunta pa sa sanlibutan. Naghahanap ng kanilang mapapangasawa. Sa tingin niyo po ba, kung ang Panginoon ang inyong mapapangasawa, kung ang Panginoong Yesus ang inyong mapapangasawa, hahanap po ba po kayo ng ibang boyfriend? Kahit ako, sinatanong ko, sabi ko nga, siguro hindi ko na ipagpapalit. Pero, ginagawa ba yan ng mga mananampalataya na hindi nila ipinagpapalit ang Panginoon? Oh, di ba? Samantalang ang Panginoon, sabi niya sa Jeremiah 2, sabi niya, wala akong ibang inisip kundi ikabubuti mo. Amen? God is good? Amen. God is very good. Sabi ko, Lord, napakabuti mo sa amin. Kasi wala kang may ibang inisip kundi ikabubuti namin. Kaya nilalagay mo kami sa church, parang nilagay mo
Kaya di ba, ang sabi doon, kanina di ba binanggit, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Bakit nagutom ang mga Israelita at pinayagan ng Diyos na magutom ang mga Israelita? Upang umasa sila sa Diyos. Amen? Binigyan sila ng mana. Nung kumakain na sila ng mana, unang-una, tuwang-tuwa sila. Amen? Kasi biglang mo, biro man, araw-araw umuulan. Wala kang ibang gagawin kundi pumulot. Amen? Hindi sila magtatrabaho eh. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Amen? Pero matapos ang ilang months, anong sabi na nila? Hala, araw-araw na lang mana. Wala na mabang karne? Kayo, hindi ba kayo nagre-reklamo? Tuwing worship service na lang, old self. Prayer meeting, old self. Amen? Kwentuhan mo si Pastor Joe, old self na naman. Di ba? You can really, nagsasawa ka na ba? But remember, Word of God is eternal. Word of God is life. Amen? Hindi dapat nating pagsawaan kahit na ganyan, kahit na paulit-ulit, mana. Di ba sabi doon? That mana is Jesus Christ. Kaya hindi alam ng mga salita na yung kanilang pinagsasawaan si Yesu Kristo. Tayo rin, kapag ayaw na natin makinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi mo na mahal si Kristo. Bakit? Yung salita at si Kristo ay isa. Then you will say, you want to be the bride of Christ? Amen? Within 2 years, kami ni Sister Rose, LDR kami. Ano po siya? Nasa Taiwan, ako naman nasa Bible School. Sabi ko nga po sa inyo hindi lang ako naghuhulog ng sulat araw ng Sabado at Linggo. Kasi walang ano po noon, post office. Wala pa naman pong text noon. Wala pa pong cellphone noon. Yung may mga cellphone noon, pag mayamang ka na, yun, may cellphone ka. Yung kaskasa ng yelo, yun. Yung Motorola. Yun. Nung kami dalawa ni Sister Rose, wala pa po siyang sulat sa akin, may reply na. Ewan ko kung nagawa niyo yan. Tanungin niyo si Sister Rose, totoo po ito. Halimbawa, gagawa ko ng sulat ng Monday, Tuesday, Wednesday. Bago nga po kami mag-anniversary, siguro mga 9 hanggang 10 card na matatanggap niya. Opo, kaya kahit na gusto niya nakipagpalit, hindi niya ako na ipagpalit Totoo po. Tanungin niyo po sa kanya. That is our love story. Opo, gusto niya sana mag-asawa ng Taiwanese Pero mga Taiwanese, hindi tuloy. Mga Taiwanese, maliliit. Maliliit yung Thai. Amen. Maliliit lang yung Thai. Amen. This is true. Sobra akong sumulat. Sobra kami magsulat. Grabe. Alam niyo po ba nung umuwi si Sister Rose, isang maleta, sulat lang. Sabi ko, ba't inuwi mo pa yan? Sana hindi mo na Yes, isang maleta. Sulat lang po namin. Di ba? Gaano kayo ka-in-love? Si Sir nga nag-propose ng November, kinasal ng December. Sobrang short. Amen? Sa totoo lang. Pero wala tayong magagawa because that is the will of God. Pero kami talaga hindi ganun ang nangyari Sobrang napakahirap ng, hallelujah. Sister Rose nga po nakagawa ng poster, nakagawa ng, ang tawag doon? Yung malaking, yung lahat ng stamp, naipon niya. Sobrang dami. Pag naghulog po kami, 57 pesos, siguro mga nasa 12 stamp. Kung meron nga pong Guinness Book of Records sa maraming stamp, mananalo. So, ganun po kami, dalawa, sobra. Grabe. Amen. So, tayo po, walang ibang inisip ang Panginoon sa atin, kundi kabutihan natin. That's why every day, I love you, I love you. Kahit hindi tayo nagsasabi ng I love you sa Lord, mahal tayo ng Panginoon. Amen. Diba sabi ng Panginoon, hindi man tayo maging tapat, si Kristo ay mananatiling tapat sa atin. Wow!
Sabihin nyo nga sa akin, may ibang boyfriend ba na ganyan? Hallelujah, walang ganyang boyfriend. Boyfriend mo, wala nga another girlfriend, pero pinagpapalit ka naman sa ML. Amen? Pinagpapalit ka sa... Amen? Ang sakit, di ba? Hallelujah! Bato-bato sa langit. Tamaan may bukal. Kasi titignan natin, iba si Lord. Kasi si Lord, talagang sinadya niyang dinala sila sa ilang para mas lalo niyang mapatunayan yung pag-ibig. Kasi hindi nagkulang sa kanila. Kulang sila ng tubig. Moses, sabihin mo sa malaking bato, maglabas ng tubig. Naglabas ng tubig. Namatay sila sa ilang, di ba? Dahil sa tuka ng ahas. Ang sabi ng Panginoon, maglagay ka ng tulos na may ahas. Lahat ng titingin dyan, maliligtas. Hindi na mamamatay. But it speaks about Jesus Christ, di ba? Amen? Pag-ibig na naman ng Panginoon ang nil-illustrate doon. Walang ibang iniisip ang Panginoon kundi ang pag-ibig. Amen po ba? Niya doon sa kanyang bride. Pero sa awa ng Diyos, 600,000 men, only 2 enters Canaan. Ilan ang miyembro natin sa Philippine Holy Joy Church? Ilan kaya ang makakapasok sa kaharian ng langit kapag hindi tayo naging tapat? Kung hindi natin maintindihan ang relasyon natin sa Panginoon. Hallelujah. We need to be the bride of Jesus Christ. Amen. Simula ngayon, sabihin natin, Panginoon, Ikaw lang ang mamahalin ko. Kahit na anong mangyari, Ikaw lamang ang mamahalin ko. But the problem is, di mo ba, we're trying to look out for something. Kaya di ba, ang ginawa ng Panginoon sa atin, because He loves us, He gave His body, He gave His blood. Di ba? Anong sabi sa aklat ng Juan? There is no greater love than someone who can give his own life. I love my wife. Pero kapag kakailanganin niya ang buhay ko, hindi ko pwedeng ibigay sa kanya. Because I have only one life. Amen? Kasi ganun din siya sa akin. Di ba? Okay, pag may karamdaman po ang asawa ninyo, pag may asawa ka na kasi, pag may karamdaman, hindi mo pwede sabihin sa asawa mo, sige, akin na lang yung sakit mo. Hindi pwede. Tama? Gustuhin mo man na kunin yung sakit niya, hindi niya pwedeng ibigay, hindi pwedeng ipasa, kasi ko mo asawa ka niya, o sige, sa'yo na lang. Hindi pwede, tama? We still have our own life. Pero alam niyo po ba, si Yesu Cristo iba. Dahil mahal niya tayo, because I love you, I will give my blood, I will give my body. That's why He was called Logos. Alam niyo ba kung bakit tinawag na Logos ang Diyos? Kasi kung larawan siya, hindi siya mananahan sa atin. Sige nga, meron ba sa inyo rito na lulunok ng larawan? Para, ang tawag dito, para manahan siya sa atin? Amen? Kahit na mahal mo yung marami tayong sample dito, si Sister Jonah, ang asawa niya nasa Amerika. Kung mahal mo si Wilfredo, di ba, may picture sa sayo, mahal na mahal mo, gusto mo manahan siya sa'yo. Ang tangi lamang, kailangan mapunta siya sa puso mo, kainin mo yung picture. Kakainin mo? Di ba? Hindi pwede. Amen? Pero salamat, because God is our Logos, He can be in our hearts. Because Logos is the Word of God. Once you receive the Logos, once you receive the Word of God, sabi ng Panginoon, I am Emmanuel. I am with you. Hallelujah! Great is His love. Kaya pala siya Logos. Kasi kung may larawan ng Diyos, hindi siya pwedeng manahan sa atin. Pwede siyang manahan sa isang tao lang. Pero dahil sa Logos, every one of us can experience that God is with us. Because of the Logos. Ngayon, sabihin niyo sa akin, may makikita pa ba tayong dakilang pag-ibig sa pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin? Wala na. Amen? Wala na po. Kaya sabi ko, Lord, kapag ka-old self ang ginamit namin, hindi namin maintindihan ang bagay na ito. We will just think about literally
Hindi namin mapapahalagahan na being bride of the Lamb. Hindi namin mapapahalagahan. Tulad ng mga kabataan ngayon, hindi binibigyan ng importansya yung pag-aasawa, yung pagpapakasal. Amen po ba? Noon, mga minamahal ko, yung mga matatanda, bago magpakasal, sobrang ingat na ingat sila. Kaya nga kapag nagsuot sila ng puting-puting damit kapag inikinasal, because they are really pure. O di ba ang mga kinakasal ngayon, wala nang takip? Oh, ngayon ang pumapasok na bride sa simbahan, wala nang takip. Tapos pagdating sa gitna, tatakpan. Kasi gitna na lang ang walang takip. Oh, yung mukha, di ba? But this is true. Ewan ko kung napansin nyo ngayon yung mga style ng mga kasal. Pumapasok ngayon ng bride na walang takip. They are matching and then gusto nila, makikita nila. Di ba, humanga ako doon sa yung pinanood nating Bride of Israel, yung kinakasal sa Israel. Kahit ang asawa niya, hindi niya nakikita yung kanyang mukha. Sobrang cover na cover, di ba? Tapos ang gagawin doon, di ba? Bago niya makita yung asawa niya, papaikutan siya ng papaikutan. Amen? Ibig sabihin, lilituhin siya kung talagang tatanggapin niya pa ba yung kanyang mapapangasawa o magbabagong isip niya. Tapos sa kanilang kasal, di ba, doon pa lamang niya makikita yung itsura ng kanyang asawa. Ngayon, nangyayari pa ba yan? Nakita ng lahat ng mukha. Amen? So, bakit kayo ganyan? Nasa church kayo, nagkakasala kayo, you are using your own self. Amen? Oh, I'm in the pulpit. Amen? I am only thinking about, di ba, yung mukha naman talagang tinatakpan? Oh, di ba? Because we are the bride, we need to be sincere with our faith. Of course, habang nga magkasintahan na hindi pa ikinakasal, maraming pagsubok. Tinatangay tayo para agawin tayo sa ating kasintahan. Sasama ka ba? O mananatili ka sa iyong kasintahan? Hallelujah. Pero tandaan mo, ulitin natin ang Jeremiah, walang ibang iniisip sa atin ng Diyos, kundi pawang ikabubuti natin. Amen? Kaya pastors and workers, maybe on our way to our serve to the Lord, maraming hindrance. Maraming pagsubok tayong mararanasan. But put in your mind, I am the bride of Christ. And my groom, who is Jesus Christ, loves me so much. Amen? Kaya, hindi lang mana ang ibinigay sa atin. He gave also His living water, which is the Holy Spirit. Sino ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit, siya ang nag-guide sa atin. Siya yung nagbabantay sa atin. Tama? Saan tayo binabantayan? Na para himanatili tayo sa katotohanan. Sino yung katotohanan? It is also Christ. It is also Jesus. Amen po ba? Wala si Kristo, walang katotohanan. Kung walang katotohanan, wala rin si Kristo. Because they are both one. Kaya we need the Holy Spirit. Pero salamat sa Panginoon, kanina, wow, na-amaze ako na once you accepted the Lord Jesus Christ, automatically you have also, tama naman, di ba? Kasi hindi lang naman si Jesus ang tinanggap mo because Trinity God eh. Once you receive Jesus Christ, you also receive the Father and you receive Holy Spirit. Wala na po tayong question doon. Ako, sabi ko, Lord, Amen. Nag-amen ako doon, sabi ko, Lord, salamat. Amen po ba? Maaring nga lang, tinanggap mo ang banal na Espiritu Santo, pero wala kang gift. Sabi naman ng Panginoon, di ba? You pray. Manalangin ka. Pero tandaan mo natin, pag sinabing gift, hindi lang isang gift. Ang speaking tongues, gift. Ang pagtuturo, gift. Ang pagbibigay, gift. Ang paglilingkod, gift. Every ginagawa natin sa Lord, gift. Hallelujah! Libre. Hindi mo yan pinaghirapan. Sa totoo lang, maging ang preaching hindi pinag-aaralan. It comes from God. Ang Diyos ang nabibigay sa mga pastors. Opo, siyempre may piniprepare po kami. But sometimes, mga pastors, yung pinrepare nyo hindi nasusunod.
Because God is really revealing. Habang nakatayo ka na, God is revealing to you, oh, itong sasabihin, itong sasabihin. Kaya pala, noong nasa ilang po sila, ang sabi ng Panginoon, magtayo kayo ng tabernakulo. Tignan niyo po Jesus, ang Diyos, tinutusan ang Israel na magtayo ng tabernakulo, hindi pagdating nila sa Kanaan. Doon pa lang silang, sabi niya, build a tabernacle. What is tabernacle? Tabernacle is the house of the name of the Lord. Amen po ba? Kaya nga alam nila na kapag na ang presensya ng Diyos nasa tabernakulo, yung ulap nandoon sa nakalukob. Amen po ba? Literally, ulap to talaga yon. Amen po ba? Hindi natin nakita, walang picture sa atin, but the Word of God said, the tabernacle was being covered by the clouds. Amen? At kapag kumikidlat doon, ibig sabihin, the Lord is speaking to Moses. Amen po ba? At sabi doon, kanina, in-illustrate din ni Pastor, meron tinatawag na 4 na sides ang tabernakulo because it was rectangle. 3 tribo, 3 tribo, 3 tribo, 3 tribo. Ibig sabihin, 12 tribo ang nakapaligid doon sa tabernakulo. Anong ibig sabihin nun? God must be the center. Pero di ba dumating sa pagkakataon ng mga salita, naghahanap ng ibang Diyos? Bakit? They want to go back to Egypt. Ang ganda-ganda na hindi nila nakita yung kagandahan ng ginawa ng Panginoon na sila'y dinala sa Egypto. Siguro yung ibang mga church members or church workers, hindi nila nakikita yung kagandahan ng ginawa ng Panginoon sa kanila sa loob ng iglesia. Mga minamahal ko, wala ito dun sa sermon. Pero mag-ingat po tayo dun sa narinig natin kanina, na kahit hindi ka magsimba, kung matibay naman ang iyong pananampalataya, pwede na. Tandaan po natin, ang sinasabi lang po ng salita ng Diyos doon, baka minsan, mas malaki pa ang pananampalataya nung mga hindi nagsimba. Pero napaka-imposible nun. Na mga imang nagsisimba may pananampalataya, yung mga nagsimba walang pananampalataya. Sinasabi lang po yun sa atin ng Diyos kasi wag natin ipagmamalaki kung ano yung nagagawa natin. Amen? Baka sabihin niyo, sabi ni Pastor Jong, kahit na hindi pala magsimba, dito lang sa bahay, pwede na tayong mag-worship service. O di gusto niyo, di kayo na lang. Pero sinabi mismo ng Panginoon, huwag niyong kalilimutan ang inyong mga pagtitipon gaya ng inyong ginagawa. Hebrews chapter 10, verse 25. Amen? Kaya, kailangan natin pagsumikapan kasi minsan pag naririnig natin ang salita ng Diyos, oo nga, yung pala, pwede naman pala. Amen? Yung mga tamad, papayag dyan. Pero yung mga tunay na nanampalataya sa Panginoon, hindi sila papayag na hindi makapanambahan sa Diyos. Si Pastor Jong, amin po ba, naintindihan natin kasi nadatnan sila ng pananambahan habang sila'y nagtatravel. So, alam nga naman na maghanap muna sila. So, they can worship. Hallelujah. At pagdating ng araw talaga, mga minamahal ko, darating ang araw na hindi na tayo tipon-tipon na ganito. Because babawalan na tayo magtipon. Pero, tinuruan na tayo ng Panginoon that even at that time na solo-solo lamang tayo, we can worship God. Hallelujah! Hallelujah! Magiging faithful pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Lahat nga po ng bride ng Panginoon magsabi ng Amen. Amen! You are the bride of Christ. God is thinking about your goodness. Yung good things for you. Good things for you. Sabihin mo nga sa katabi mo, iniisip ng Diyos ang ikabubuti mo. Kung may nararanasan ka problema, huwag mong isipin na pinababayaan ka ng Panginoon. Ang iniisip ng Diyos sa ikabubuti mo. Amen? Hallelujah! Sa ikabubuti ng basa po sa atin. Alam niyo po, di ba, may isang pastor, papunta po siya ng ibang bansa para magmisyon. Ang sabi po ng pastor nito, thank you Lord kasi binigay mo sa akin yung pagkakataon na makarating sa ibang bansa para magmisyon. Nung araw na po ng misyon, naiwan si pastor. Hindi siya nakasakay ng eroplano. Galit na galit siya. Amen. Nagagalit siya sa asawa niya kasi ang bagal-bagal mong kumilos, hindi mo agad na ihanda yung aking mga kagamitan. Pero alam niyo po ang nangyari, yung eroplano na sinasakyan, nung mga nakasakay sa eroplano yung sasakyan,
nag-land crash. Anong sabi ng pastor? Lord, salamat. Kaya pala hindi mo ko pinasakay doon kasi may mangyayari. Ang hinisip ng Panginoon, ikabubuti mo. Hallelujah. Amen. Kung may nararamdaman ka sa iyong sarili, bakit ganito yung nararamdaman mo? Di ba sabi ng Panginoon kanina kay Pablo, my grace is sufficient for you. Kung hindi ka ganyan, sa tingin mo nandito ka sa church, baka wala ka. Amen? Kung mayaman na mayaman kayo, baka wala kayo rito. Kaya wag mo na ikalungkot kung bakit mahirap ka. Amen? Sasabihin mo na, oh, thank you Lord. Kasi kung mayaman ako ngayon, hindi ko nakakilala yung mga yan. Hallelujah? Dahil, alaminin natin, kaunti lang ang mayaman na papasok sa kaharian ng langit. Nakakaisip lang ngayon kayo na tumulong sa church kapag kayo yumaman. Amen. Kasi may pananampalataya na kayo. Pero kung kayo ay yumaman na wala pa kayong pananampalataya, I think hindi nyo maisipang mas unahin ang gawain ng Panginoon. Amen? Di ba ngayon, marami na nalang, Lord, sana naman tumama ako sa loto para maibili ko ang aming iglesia ng sasakyan. Bakit hindi ka pinapatama ng Panginoon? Kasi pag pinatama ka ng Panginoon sa loto, lagi ka nang tataya. Ano ba, nanalo ka, binilan mo nga ako ng sasakyan sa church. Amen po ba? Tataya ka uli. Magiging panalangin mo naman, Lord, isa pa, para, amen? Nasasanay ka na. Amen? Bakit hindi mo lalahinin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na itama ang puso ko, ipagbili ko ang lahat ng aking kayamanan, at ibibigay ko sa iglesia. Sabi ko na, wala mag-agree eh. Di ba yun ang sinabi ng Panginoon to sa mayaman? Do you want to follow me? Do you want eternal life? Sell all your possessions and give it to the poor and follow me. Amen? O sino ba dito magbebenta ng lupain para sa Panginoon? Sabi ng kapatid, buti na lang, wala akong lupa. Amen? Alam niyo po ba na may mga ganyang mananampalataya? Si Priscilla at Aquila, di ba? Talagang binuhos po nilang mag-asawa. Amen, na ibigay para sa gawain para kay Pablo. Kaya nga si Priscilla at Aquila, isang matibay at matatag na mag-asawang naglilingkod sa Panginoon. Sana meron din Priscilla at Aquila sa mga iglesia. Hindi Ananias at Sapphira. Amen! Tandaan po natin, hindi lang mag-asawang si Aquila at Priscilla meron sa church, meron din Sapphira at Ananias. Ang sabi niya, Sapphira, yan lang ba talaga ang pinagbilan nyo ng lupa? Sabi ni Sapphira, opo, yan lang talaga. Sige, ayan na yung naglibing sa asawa mo, ikaw nang susunod. Atay kagad si Sapphira. Amen? So, wag natin pagkaisahan. Amen? Hallelujah! We are the bride of Christ. Sabi nga po natin, I am the bride of Christ. I am the bride of Christ. I am the bride of Christ. Christ and you are one. Amen. Isa lang tayo. Kaya once we receive the Word of God, we are one with Christ. Christ is in you already. Dapat maniwala ka ngayon na kung tinatanggap mo ang salita ng Diyos, nasa iyo si Kristo. Nasa iyo na. Hindi yan pupunta pa lang. Nasa iyo na. Habang pinakikinggan mo pa lang ang salita ng Diyos, kung tinatanggap ang salita ng Diyos, nasa iyo na, nananahan na sa iyo ang ating Panginoon. Hindi po siya pupunta lang, tapos na, tsaka pa lang siya. Hindi po. When you are receiving the Word of God, it is more of Jesus. Di ba may kantang ganyan? More of Jesus. More of Jesus. Amin po ba? Lalong nagaganap. Di ba kaya sabi kanina, kung paano daw ang Logos naging katawan ni Jesus, dapat gano'n din tayo, yung Logos dapat maging katawan natin. Amen? Tuwi tayo, I am the bride of Christ. Ngayon, magiging iba na yung katanungan natin sa iglesia. Lahat ng bride ng Panginoong Jesus, magsabi ng Amen. Hindi ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Because we want to be one with Christ. Tayo bang lahat ay tumayo sa oras na ito?
Awitin na po natin yung pagbabalik ng Panginoon. And really, alam ko po, naalala niyo po ba nung hinawit natin ito doon sa Karanglan ng youth camp natin, na kahit na anong mangyari, sabi ng awitin na yon, Panginoon, hihintayin kita sa iyong muling pagbabalik. Hallelujah. And as we sing this song, let us sing this song as a bride of Christ. Amen? Awitin natin ito as a bride of Christ. Nahihintayin kita, Panginoon. Hallelujah. Yes, God. God, sa pagbalik ng Panginoon, tatahakin ang pinagdaan. Kay Jesus, makikita na anos na binigay aking ipapasran. At sa dulo aking makikita ang aking Ama. Banal na Diyos, amen, dakilang Diyos, tinanggap ako upang makita hanggang sa pagbalik ng ating Diyos, hanggang sa pagbalik ng ating Diyos, mananatiling sa aking pagkapo, matangpan na ako nitong mundo. Nakatayo ako, hallelujah! Silas na kayo, O Diyos, naghihintay sa'yo. Alalahanin ka, itong mundo. O Diyos, naghihintay sa'yo. Ating halin ako. Minsan pa, sama-sama natin awitin sa Diyos. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon, at aking ang binitaan. O kay Jesus, nakikita na gusto binigay ating iba. Oh, yes, God! Asa dulo, Panginoon! Asa dulo, aking kita, makikita ang aking Ama. Banal na Diyos, dakilang Diyos, tinanggap ako upang magdito hanggang sa pagbalik ng ating Diyos, hanggang sa pagbalik ng ating Diyos, mananatiling sa ating pagkapo. Yes, God! Nakatayo, magpupuli sa'yo. O Diyos, maghihintay sa'yo. Alalahanin ka,
people that will be like a through Christ, O God. Papasalamat sa iyong pagpilihan. Papasalamat ng Diyos sa mga tigalayan at mga nag-aaring sa amin. Diyos, kaya mo manatiling kami sa iyo, Ama. Manatiling kami sa iyo, Panginoon. Ikaw namin ang manalangin sa pamamagitan ng aming mga buhay. Thank you, Father God. Ama, nararamdaman namin ngayon, O Diyos, nakakaiba ang mga kapahayagan mo sa aming mga buhay. You have changed the way we understand your word. Panginoon, kaya mong magpatuloy-tuloy, Panginoong Diyos, ang ganitong pangunawa sa amin upang kami makapagpatuloy na gagawin ang iyong dakilang kalooban sa aming mga buhay. Father God, salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat sa iyong katapatan, Panginoong Diyos. Panginoon, alam kong mahal mo ang iglesia po namin. Lahat ng may mga karamdaman, especially for Ate Vicky, Panginoong Diyos, in the name of Jesus, in the name of Jesus, rebuke the demons of sickness sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ayos! Demonyo na karamdaman. Sa pangalan ni Jesus. Lord, Panginoon, patuloy namin dinadalangin ang iglesia ng Jumbe. We pray, Father God, that they will continue to serve you. Not only as a sons and daughters, but also a bride of Christ. Let them be prepared, Panginoon. Panginoon, alisin mo ang galit, alisin mo, Panginoong Diyos, ang mga hinanakit, alisin mo ang mga bagay na tinik at dawag na inilagay ng diablo, Panginoong Diyos. At ayaw mong palitan mo ito ng tunay na pag-ibig. Salamat po. Bless all the Mawit members, workers, Janet workers and members, Putlan workers and members and pastors, maging ang Bunga, General Luna, Panginoong Diyos, workers, pastors, and members, maging Panginoong Diyos ang Cebu Holy Joy Church, Panginoon, pastors, workers, and members, maging Panginoong Diyos ang Cambodia Holy Joy, Panginoon, workers, pastors, and members, O God. Lord, lahat ng mga pastor, Pastor Aloyda, Pastor Arcel, Pastor Norman, Pastor Oliver, Panginoong Diyos, Pastor Roy, ang iyong lingkod, Pastor John, Panginoong Diyos, Ama, kaya mo lagi namin pahalagahan ang pag-ibig mo sa aming mga buhay. Wala kaming kwentang tao, pero pinili mo kami para maging lingkod. Panginoong Diyos, ang mga manggagawa ng Philippine Holy Joy, na naglingkod at nagbibigay ngayon ng mga pangailangan ng semen na ito, Panginoon, ibalik mo ng siksik, ligligan na gumawa na pagpapala sa kanila. Sa pagkatunay na napakabuti mo sa kanilang mga buhay. Lord, lahat ng kalakasan namin ay palitan mo bukas. Sa aming last day, Panginoon, may kalungkutan sapagkat muli kami maghihiwa-hiwalay. Pero alam po namin na ito'y kalooban mo upang mas lalo pang mapalago ang iyong kaharian dito sa lupa. Kaya ipabahon mo ang mga uuwi, Panginoong Diyos. Ipabahon mo sa kanilang iyong pag-ibig, ang iyong habag at biyaya. At na kahit na anong nangyayari sa kanila, magkakaisa kaming mananalangin sa bawat isa, Panginoon. At ang problema ng isa ay problema ng lahat. Ang pagpapala ng isa ay pagpapala ng lahat. Salamat, Panginoon. Uwi kami matagumpay. Matutulog kami ng may kagalakan. At gigising kami ng may kalakasan. Tanggapin mo aming pagsamba at paglalahati.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsulong, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. God bless you all! Hallelujah! Okay, see you tomorrow po. Hindi na tayo magpahinga at makita-kita tayo mga sa I love you with the love of the Lord.